ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Marso 9, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, mustahon ta ang pila ka mga updates no sa bahin sang Police Regional Office 6. Una diri mga kabyanan ang pagmonitor sang kapulisan sa mga gasoline stations. May ara bala nga nagapamintaha. Iti balaan taman, may aragid nga mga kauturan tang ati pag-abot sa mga muning nga sitwasyon nagasulod sa ila paminsaron niya among pagpamintaha sa muning luyag nga taptaon sang Department of Energy kag sa bulig man sang Philippine National Police kay iban pagin nga ahensya sang gobyerno. Samtang mga kabyanan, ang OIC kapitan sang Barangay Ginutaan nakabaton sang pamahog na may nagpahog sa iya nga duwa to ka individual nga nagasiling nga hindi ka na magpasilabot sa kaso na pagpatay sa kay punong barangay sa Palo. Kag tinapablatter na ini sang OIC kapitan. Kag ang statement sang PRO6 sa sining natabo nga ipaydalom sa threat assessment nga maga-provide sang security ang Police Regional Office 6. Samtang sa iban pagid naton nga balita, last week ko nadumduman sang aton mga tagpalamati, may ginpirmahan nga Memorandum of Understanding ang Police Regional Office 6 kag Land Transportation Office para sa pagpabaskog pagid sang ilang road safety campaign. Gintumod ni Brigadier General Josefino Ligan ang isagit sa rason sini kiti kadamo sa mga nagkalamatay sa aksidente sa dalanon kung ikumpara mo sa mga shooting o kung stabbing incident. Kag amo ni ang gusto nga likawan sang kapulisan. Hindi gid man malikawan no ang aksidente sa dalanon. Kiti may ara kita nga mga kauturan ngati sulusobrang inom unang masubo gid sulusobrang inom nila sila ang ilang nga pag-drive bala hindi na insakto. Nyara naman niya ngati may mga haras-haras man kita nga mga motorista ngati gakadalasa ang mga nagatabok sa dalan. May ara gani nga video bala sa Naga City, Cebu to may na ginlinas lang tong pasahero. Muna abla no? Do ay lang niya sang pakialam ang iban sa kabuhi sang siga pareho nila.
Hindi bala responsable nga mga driver. Nanti kung may taos tubang mo, automatic naman na yang kung nagapadulong ka, dapat hinihinay ka na. Galing kay Timiara, gidya lang dala sa pagkaharas-haras nila, damo gid sang maapektuhan. Amo na nga ti may data sharing man sa Memorandum of Understanding sang LTO kag PRO6 para ti maibaluan nila no kung ano mga pwede nga intervention nga pwede nila mahimo. Importante nga sige-sige ang ginahimo sa mga law enforcement agencies para nga ti mapahagan-hagan ining mga aksidente sa dalanon. Nuebe minutos magaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. Samtang mga kabinan sa iban paginaton nga balita, madamo-damo nga bulto sang shabuang na kumpiska sang February. Naglabot mga kabiyanan sa 74 million worth of illegal drugs ang nakumpiska. So dira mo makita kung ano ka damo, no? Tingin pamangkot si Brigadier General Ligan sini kung ano ang pahayag niya. Para sa iya alarming ini considering may mga pila ka mga officials nga nagkaladakpan. Ati kung tani sila ni ang dapat nga magserbi nga maayong ehemplo sa komunidad. Pero kung sa sa masiling naton bala nga mga parehas ang una nga may nagakumpas gid ha nga drug group leader ang siling niya kung ang isa ka lugar nadakpan dira nagabaligya siya sa isa ka banwa, siya ang ginakabig nga pinakadako nga personalidad sang illegal nga droga sa amo nga lugar. Pero ang siling may may ara gid nga parehas ang una duha ka drug group diri nga naga-operate bala. Wala pa sa amo nga level. Galing kiti ang dako sinang pamangkot sang aton mga kauturan nga asa kadamo sang nagakadakpan, madamo sa gihapon ang supply nga nagasulod. Diin bala ang may kapabayaan. Kiti gini-explain ni General Ligan nga kadamo sang entry points. Which is sa part sang PNP, inaubragin nila yung katungdanan nila. Kiti pag abot diriya, madakop. Pero ang gusto nga obrahon, orang gusto sa aton nga pumuloy nga matapna ang pagsulod pa lang sa pagsulod pa lang. Amo niyang nadumduman naton sang courtesy call ni Governor Toto Defensor. Courtesy call sang IPPO kay Governor Toto Defensor kay ang gusto yan ni Gov Toto nga matapna pa lang sa pagsulod. Para hindi na balang maglapta pa sa iban nga banwa, damo pa kumbaga sa prevention gid yan or sa pag-intercept pa lang sa mga entry points. Dira pa lang hugtan. Dugay na ni. Dugay na ini nga problema. 12 minutos magaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. This time magagwa kita sang report. Subong mga kabyanan, amat-amat na nga mabatsagan sang aton mga kauturan ng pagsaka sang fuel products. Balaan nyo naman ang kasunod sina. Saka naman plite. Damo ka reklamo subong. Bisan hindi lang ini sa sa mga nagabiyahe ang mga public utility vehicles naton mga kabyanan, ang mga fiber vessels sa Guimaras. Ligad kung nadumduman nyo na napunggan tong pagsaka. Area dako gidan tsansa nga maaprubahan ini kiti madako-dako ang gina-expect nga pagsaka. May kwaon tabi ang sitwasyon sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul ginahinyo ni Western Visayas Transport Cooperative President Raimundo Parcon nga dapat padasigo ng pagpagawa sang provisional fare halin sa LTFRB ini kasunod sang pagtimbuok sang presyo sang gatong sa world market bangod sang conflict kagawar sa Middle East. Ang pangabay sang WVTC kag sang iban nga kooperatiba nga pasakaan ang pletihan ang existing subong plete Paul gusto nila pasakaan halimbawa
sa proposal sang WVTC ang ilang nga ginaduso diri nga himuon ang minimum fare sa traditional jeep sa 15 to 17 pesos kag sa 20 pesos naman Oh. sa modernized unit wala pa dalabot ang succeeding kilometers kay sa subong ginako sa mga transport cooperative nga wala nila mapreparahan ang ining dako nga volume sang increase sa presyo sang produktong petrolyo kung sang una suno kay Mr. Parcon nga titag gadako gid lamang ini sa sobra 2 ka peso ang ining masobra 20 pesos nga patong Times 10. makaha-epekto ini sa posible collapse sa ila sini nga operasyon kay ti ang ginakonsidera nila subong kung makapagwa sang provisional fare ang LTFRB giliyon nga i-implement ang fare increase bisan pila lang ina no wala sila sing specific gid kay kung ipaagi nila ini sa fare petition lawig pa ng proseso may hearing pa kag may mga dokumento nga inog submit. So sa karon ginahulat nila ang provisional fare kay iniya inisyatibo sang LTFRB sa paghangop sa status sang aton siniya nga mga transport group sa sining mabatyagan naton nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Pamatian naton bla si Mr. Buyet Parcon sa aton siniya nga interview kay suno sa iya dako ang posibilidad nga kung wala sang ipatuman nga provisional increase mamuhin sila sang unit nga magbiyahe kay dako ang losses nila sa ila nga kagastuhanan Paul. Si Mr. Parcon sang WVTC. Okay. So Iti mag-file ka petition, madure-duwe ang kita, no? Ang plano namon man kung gamay mo lang isaka sang diesel na doon, mapilitan kami mag-file sa petition, no? Nabigong dugangan, kaya atong dito magkapusal sa subong tani, nga ang subong yung tani, ledong dugangan, niya may muon na tani mga piso sa aton nga diesel, ang aton nga plitiya, no? Para makabato-bato kami, no? Magbahinti ang plitiyan, sa atong doon yung pang minimum, ang aton nga first 4 kilometers, plus ang succeeding naton, nga 215 dugangan naton sa 40 centavos sa aton nga succeeding, kay kisumong is 220. Alam mo, may madugmaad kita tani, na para na madungdungan sa nga 30 centavos gali, ang atong nga diesel. Sa atong traditional, ina-propose naman dito nila nga imo natong 15 pesos ang plitihan sa atong traditional. Kaga o ko na mag-5 ka pesos imo natong labing 17 pesos masakit. Nabatian si Mr. Raimundo Buyet Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative no. Ti sino man abi ang nakahanda sa Wala 20 gid. pesos nga Sus, nga saka no. Sa piyak nga bahin Paul ginahanda man subong sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang posible pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga public utility vehicle. Amo man yang good news no. Kay may allocated fund ang aton sining LTFRB nga igahatag bilang ayuda sa aton siniya mga driver operators sang public utility vehicle. Sa kontag pila, wala pa gid sang exact nga amount no, pero tanan sini covered tricycle driver, jeepney driver, PUV driver, mga bus driver. Tricycle. Kay ini napainan ini sang kapin 2.5 billion pesos. Ini ready na ini nga iga-distribute. Of course, sundon ang proseso kay may mga existing fuel cards ina no ang aton sini nga mga transport co-op nga dira ginapaagi ang subsidy pananglit maaprubahan kag makomply ang tanan nga mga requirements sa release sang sining fuel subsidy. Ti ipaagi ini sa Land Bank no bilang sistema kag sang nagdigad ng mga tinuig may kasubong na sini nga mga assistance nga ginapreparar ang LTFRB para sa maapektuhan nga mga PUV. So hulat na lang sila sang schedule kay ipaagi ina kag i-informan ina ang mga transport cooperative. So iniya inisyatibo sang LTFRB lain man ang fuel subsidy nga igatanyag sang pila ka mga LGUs naton halimbawa Iloilo City mayara na sing nag-signify na si Mayor Raisa Treñas nga ma-release ang 3 ka milyon ka pesos. Why niya labot no sa mga existing nga mga fuel subsidy o kung natalana kag na-schedule nga ipanagtag sa mga benepisyaryo nga maapektuhan na Paul. Kag ti ang ano gid bulubog at ini kun wala ta kabalo abi kun hasta sano ining ano yung tension dito sa Middle East. So
I hope lang ati before kung tani mo ubos ang subsidy magkanay ng sitwasyon dito. So sa update lang no, gamay nga update sa aton sining mga kauturan nga gina-monitor ang posible increase. Ano ang unique bala subong sang implementation sang oil price increase no? Gamay lang gid nga update kay pinakaulihin nga update halin sa Department of Energy nga ginanunsyo ni Secretary Garin. Kung naanad kita sa una nga every Martes o kung Tuesday ang increase sang produktong petrolyo, lainon yung subong, medyo pamatak-batak anay kita subong. Kay santo sa anunsyo sang Department of Energy, ari ang increase. March 10, target is 11 to 14 pesos sa diesel ina. March 10 lang na Sa Noble lang March 10, ano subong? March 9. Ano na ha? DOE na nga. Sa DOE ini nga initial nga information. Sa March 11, expected nga mapatuman pagid sang 7 pesos nga another pagid nga patong sa diesel ini ginaistorya naton. So lain ang increase sa March 10, lain sa March 11, kag may ara pa sang katapusan nga hugnat sa March 12 nga gina-target 2 ka pesos to 240 pesos sa diesel lang ina. So ginalauman nga in 3 days posible mapatuman ang mga oil companies kay ang katuyuan sini nga bawion nila ang ila sini nga mga nga mga posible nga mga anticipated nga kaperdihan tungod sang oil price hike. So March 10, 11 and 12 may separate nga fuel increase. So posible malain-lain ina siya. Pero gamay lang gid ang diferensya. Hindi parehos nga sa una subong isa ka semana next. Bantayan naton sa buwas. Miyerkules kag Huwebes. Kay gina-expect dira nga 20 pesos ang target nga increase masobra sa diesel pa lang to sa produktong petrolyo ay palabot sa kerosene kag kita kerosene mas dako pagid. Ang kerosene dako pagid no. So ang diesel kag kerosene actually minimal ang gasolina. So galing kay do pinasahi na subong nga in 3 days target is March 10, 11 and 12 may separado nga increase. Grabe no. So bantayan tayo na kay projection ina sang sang Department of Energy. Okay. Nel, madam ugid ka salamat. Amo ni madulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madam salamat, Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Bulobog at din no para sa mga commuters, the same time sa mga motorista taman. So paano mo na paano ka magtipid? For example, haling ka sa ang isa nga ginalantaw kasi na ang mga nagamotor tablang ang mga kauturan nga layo bala. For example, mga 30 kilometers ang ginabiyahe mo kada adlaw. So, paano mo na anong himuon mo nga makatipid ka? Siguro hindi mo man kaya guro lakto ng 30 kilometros sa pakadto kas duty mo guro, di ba? Or mabike ka? Mabike ka 30 kilometers pakadto sa imong opisina? Siguro okay lang guro kung mga 10 kilometers, masi pwede pag guro makabike ka. Pero kung magsobra ka guro sa gist do batyagan mo gid ang kabugat. So muna madamo kita sa mga nakita nga mga talupang doon gid nga ulubrahon kay di ang isa pagid nga ginalantaw naton kay ang Department of Education amo ning gusto ko man nga paatag paano iklaruhon ini sa taga Department of Education kay ti ang guidelines nila bala sa pagpatuman sang flexible work arrangement nga ti hindi sa gihapon niya maapektuhan ang klase. So as is sa gihapon ang klase nga 5 days are 4-day on-site work arrangement sa mga opisina. Mag-implement sila sang 4-day on-site work arrangement para sa mga personnel sang mga sang Department of Education. Sabay lang ang compressed work week nga may extended hours ang Friday mangin work from home na para mas inclusive para solo parents, senior citizen kag persons with disability. Magapatuman man sa attendance kag performance monitoring mechanisms para sige-sige ang pag-alagad. Pero aring klaro gin-highlight gid dinhi sa taga DepEd. Ang 4-day
on-site work arrangement para lang sa mga personnel sa mga opisina ng DepEd. Hindi sinisakop ang mga buluthuan ng DepEd. Magapabilin ang regular nga klase kag learning delivery para masiguro nga hindi mabuhinan ang oras sang pag-eskwela sang mga kabataan. Tido damo nga mga ginikanan ang nagapamangkot. Di ma-implement gani 4-day work week ang mga kabataan niya. Sang pandemic gani nahimo naton, di ba? Kag ti naintindihan naton nga ti lapit na malang matapos ang klase. Amo na siguro nga ti basi isa ina sa rason nga consider. Pero ti kung ang goal naton is mag-conserve sang kuryente, di ba dapat buhinan ta ang on-site nga classes? Di ba? No kabalik awot man no? Kaya kung isipon mo, mas madamo ang eskwelahan kumpara mo sa mga offices sang Department of Education. Di ba? Ari lang ha, kuhain nyo base. Sa inyo barangay, pilang eskwelahan? Di ba? Pila ang eskwelahan? Triple ang ginakonsumo sa mga eskwelahan nga na. Electric pan, suga, aircon. Di ba? Nga hindi sila yung masakop. Kung ang goal naton is mag-conserve. I believe si Secretary Angara sini dapat malantaw niya ni kung nagasunod gid man sa bala, nagasunod gid man ang DepEd sa sining ginamando ni President Ferdinand Marcos kay ang goal sang administration subong ni President Marcos ngati mag-conserve kita anay sang enerhiya. May specific pa to gani sa aircon 24 degrees. Kami way na kami gani diri gamit electric fan sa studio subong. Simple lang. Gamay nga bagay. Nga makabulig kita kay way kita kabalo kung hasta sano ini. Kay ti basi bala magabot ang punto nga ti way nakita sang kuan sang fuel. Nga ti I believe ginapreparahan man ini sang aton nga gobyerno. Damo gambal Mas dako ang konsumo sang kuryente sa mga classrooms kaysa sa opisina. Abi ang mga ginikanan tabi no basi pwede kamo dira katugda para nga ti mabasa naton diri no kung anong inyo nga pananawan sini. Di ba? Iti kun amo na ganing ginapunto naton Ti amo nang direksyon sang administrasyon. Pero ti ari klaro gid gin-highlight nila sa ila post sa DepEd Philippines nga hindi sakop ang mga eskwelahan sang DepEd. Amo na ganing pamangkot diin mas makatipid haw. Di ba? Sa mga opisina sang DepEd ti okay na may 4-day work week. Tapos ang isa ka adlaw himuon nga work from home, okay gid na flexible work arrangement. Pag may mekanismo sila, okay na daya. Pero umuhin na yung pamangkot. Nga ang mga kabataan, hindi sila pwede makagaano sini, hindi sila pwede ka-avail sini. Or ang mga mga manunudlo ta. Pero mayari ganidi hindi talang pagbasahon no, kay medyo makahang-kahang ning mga statements ang pila ka mga netizen. Pero ti amo ning aton nga panawagan sa Department of Education nga ti kung lantawon ninyo dapat malantaw gid dinhi mausisa ini matun-an ini. Iti kumbaga anong hando, anong anong gusto nga obrahon sang gobyerno subong. May hari ganina gambalo, exempted ang teacher sa pagtitipid. Ito hindi man pwede. Sa tutuod lang, grabe man ang gina-experiensyahan sa mga manunudlo. Tutuod, abunado ni sila mo sa tutuod lang. Damo kilala ko ng mga maestro-maestra, abunado sa damo ang ginaabuno nila. Kisa may mga balayran nila para sa mga estudyante, may mga activities. Sila niyang nag-provide. Pwede man ka module kung isa man lang kaadlaw ang online abi or padala sa module or may mga exam or may mga padala dira nga mga activity. Okay gid na ang problema man lang abi kung the whole week or ma-module ka dira, di ba? Or ang isa pagid nga pwede himuon mati paano mapadasig ang pagsira sang klase, no? For example, abi ang last days ng class, March 30 or March 27, depende. Muon tabi next week, tapuso na tanan. Bidyusan kung paano mapatapos na yun, di ba? Ti aray sigurado makatipid pagit ang gobyerno galing ti aton lang man. Mati nga ang
wala ya madala ang mga maestrata. Ngati mas damo ang mga classrooms kumpara sa mga offices sang Department of Education. Damo gidyang naghambal nga they should realize nga mas badamo ang electric fans nga ginagamit per classroom ilabi na sa mga duwa ka shift. May ara nga daan nga kinder aga, may hapon pagid. Ari man niya may naghambal nga naglalakad lang daw kasi ang mga teacher. Hindi ko niya magpati. Lakad lang kung lapit pero kung layo-layo ay kuya gapati. May masakay ginaya tricycle o kung makommute ginaya si ma'am kag si sir. Di ba? Ano pa malang subong Marso 9 pa malang basi nga may may mga imuon ini sila nga adjustment sa ilang nga implement pero amo na ang nakita naton nga sentimiento sa mga kauturan ta subong ati 4-day work week ang gina-implement tapos ang classrooms o ang mga maestra nga magatudlo hindi sakop sa 4-day work week. Kung ako magtanaw, pwede gid sila kahatag work ang mga assignment or activity sa mga kabataan. 1 day man lang kaya na nila. Alisti kung may mga activities gid man nga kinanglan nila mag-report sa Friday, amo na module pwede. Basta hindi lang pagsabtan ni mama kag di papa, okay gid na yan. Pero kung si mama kag si papa ang masabat sang module, alain na yung istorya. Si mama na kag si papa ang tagaan sang grade. 30 minutos magaligid sa takda alas 2 sa hapon sa aton nga pagbalik istoryahan tang pila ka mga updates from Police Regional Office 6. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. National Women's Month nabugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubo nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kagang Socialist Women's International, nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag, inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917, kung sa diin napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agutatagan pagtamo ng mga nahimo sang kababainan kag asikasuhon ang padayon kag nanggatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag internasyonal nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals.
Ang Proclamation number 224 series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality, kag human rights. Ang Proclamation number 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, ginpirmahan ni Presidente Aquino sa March 17, 1988. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tuking, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. The Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 38 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, nagpatikayon kay ina no, sang press con si Brigadier General Josefino Ligan natuhoy no, sa pila ka mga updates, mga balita at impormasyon dira sa bahin sang PRO6. Kag ato ni pabati sa inyo no, ang pila sa mga topiko nga naistoryahan. Una diri ang MOU signing sang LTO, ang pamahog nga nabaton sang OIC Kapitan sa Barangay Ginutan, ang ginahimo sang PNP sa pagbantay sang presyo sang fuel products,
para nga malikawan ang pagpamentaha kagang campaign against illegal drugs. So ato ni pabati sa inyo ang interview kay Brigadier General Josefino Ligan sa mga katapo sa media. Foremost, that MOU is intended for the road safety of our communities. Now, based on record, based on data, there are more incidents, death incidents, when it comes to road accidents compared to any other incidents like shooting or stabbing or what. Mas maraming namamatay dyan sa road accidents na yan. That is why pinapapalakas natin ang road safety through that MOU signing with the LTO. Pinaka-salient points doon is yung strengthening the enforcement, lalo na doon sa ating mga kulong vehicles. Ang data sharing agreement na wherein yung sa record ng mga traffic accidents readily available. Yun yung pinaka-salient points doon sa ating MOU. And indeed, it will really help doon sa ating mga kababayan. Mag-ingat sila kasi hindi na sila pwedeng magmaneho. Hindi naman talaga pwedeng magmaneho sa mga sasakyan na walang rehistrado. Magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na problema yan. Hindi na walang lisensya, i-strictly enforce natin yung LTO and yung data sharing. Mag-iingat. Last Saturday lang, pumunta ako sa Guimaras, condolence to the bereaved family sa aming isang NUP na nadisgrasya din sa pagmumotor going to work. So, napakahirap, aksidente. Which kaya naman may iwasan. Kaya naman yung safety and security ng ating OICs, especially na nagiging witness pa siya. So, to ensure na doon siya during the conduct of hearing, lulutan siya, kailangan ma-providean siya ng security. Kasi not only na siya ang OIC kapitan, primarily siya ang witness ng isang incident. And we will exert more efforts para mahuli yung tao yun. Para hindi na siya makagawa ng krimen ulit. So, karoon na yung ginawa niya. So, bibigyan natin ng seguridad yung OIC kapitan at saka yung mismo witness. Sila yung fear doon sa ating mga tao. That's why, like I said, I'm directing the Chief of Police and para matulungan din siya sa mga tropa natin sa province, matulungan ng ating mga support units para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan yung lalo na dun sa mga tao na nandiyan. Kasi brazen yung pagkagawa. At magkaroon ng kapayapaan at katahimikan yung lalo na dun sa mga tao na nandiyan. Kasi brazen yung pagkagawa. And here comes, nakagawa na nga ng krimen, nananakot pa. Hindi po pwede sa atin. Kasi yung fear doon sa ating mga tao. That's why sa ADP, nagkaroon tayo ng closing ceremony ng command responsibility and operationalization, revitalization, operationalization. And they have also underwent yung sa finance ng capacity building, including yung mga finance sergeant natin. They are on their orders na. Meron na sila mga respective assignments para doon sila makakapag-perform na sila ng kanilang mga kanya-kanyang administrative functions. And sinabi ko sa kanila na very deep na ever na magkaroon na naman ng isang panibagong rotation ng assignments and based on the evaluation by the senior officers, ready na sila for another assignment. As Chief of Police, yes, last Saturday I am directing all the commanders, the PDs and CDs
and down to the lower units, the Chief of Police, to continue monitoring yung mga gas stations natin na engaged dun sa mga property owners and managers. Emphasizing the guidelines from the Department of Energy. Yung prevailing prices ng petroleum products natin, kung meron ng ipapalabas na guidelines yung DOE, then that's the time na doon sila mag-increase. As of this moment, like I said, nagko-continue monitoring tayo, even nagpagawa na ako ng Viber group dyan sa mga chief of police para makita, iniikutan nila to constantly monitor na walang mag-i-exploit, walang mag-hoard, walang magpapa-increase na bigla-bigla. Pagka meron, yan nga, dinodocument natin, video, so that when the guidelines of the DO will come out, we can file cases for regular filing. So far, sir, may mga reports na tayo natanggap regarding dito. And ano yung basihan natin, sir? Yes, sa may bandang Rojas, kinumpare natin yung price nila 2 days ago, then after Saturday, talagang nag-increase ng marami. Now, meron naman silang justification. On their justification, doon din namin yung basis sa aming report. Ilalagay din namin as a reference yung justification, explanation nila. Kung magkaroon, like I said, yung DOE na guidelines, at makita na bakit sila nag-increase na wala pang clearance si DOE, then pag-aaralan natin kung mapapailan sila ng kaso. How about sa Iloilo, sir? For Iloilo, wala pa. Continue monitoring tayo. Kailan ang pagkakandak natin ng coordination meeting, especially sa mga partner agencies natin and with the NGO. And nakita niyo naman kung gaano ka-successful yung recently concluded na ASEAN meeting here in Iloilo. And even the National Organizing Committee commended us with our best practices. Yung ating delegates na monitor natin from the moment they arrived at the airport going towards their billeting area. So, ganun ka stringent yung preparation natin. And we are thankful also for the unending support from the local government sa Iloilo City. Best practice like to minimize traffic, nag-online class, and so many other things na contributed from the LGU for the success ng ating ASEAN. Sir, may figures na po ba tayo kung ilang personal ang i-deploy, sir? For now, we have conducted security coverage for 3 ASEAN meetings. First in Boracay, December. The other one is in Iloilo City last week. And just this week, yung Boracay. We'll be having another one in Boracay by 3rd week of March. So, 4 ASEAN meetings will be conducted here in Panay Region. And as to the numbers of our security forces, it will depend on the depend sa classing meeting as to the participants number of delegates na attend. Yung Boracay natin next week, it will be, as reported, will be 3 days period. So, magdedepende yung number of personnel natin na yun. Yes, alarming, most especially, na meron tayong mga government officials na nahuli. And on the part of the PNP, as mandated through our mission, deny the occurrence of crime, and if there is a crime, we need to solve it. Ayun ang gagawin natin. We will continue to conduct law enforcement operation to those people involved. If they want to continue, then in time, you will be arrested. Mahuli kayo. Kasi walang masamang nagwawagi. Lahat yan mahuli. Everything is possible. The impossible just takes time. Kahit pa sabihin
nakapagtago kayo ng ilang taon dyan, eventually mahuli kayo. It's your own decision kung saan kayo gusto. Makukulong kayo o magiging mabuhay ng mapayapa. Peaceful. Basta sa amin, tuloy-tuloy kami sa panguhuli sa inyo. Alarming yan, drugs na yan. In fact, talagang napakasama yan. Ituloy lang namin. Saan, sir, hindi nanggagaling to the supply, sir? For it na makapasok, sir, like for 1 month na, sir, 11 kilos yung You know the geographical location ng ating lugar. Maraming entry points. Maraming pwede silang pagpapasukan. And most of those na nahuli natin is yung road niyan from sa taas, from the mainland, from the national capital. Doon ang gagaling mo. Based on our debriefing dun sa mga nahuli. Yung source nila. Parang may, naman, sir, diba? Parang may MOU or something with other agencies. Ano pong ginagawa ng parang body na to intercept yung pagpasok? Alam niyo yung mga illegalist at naghahanap ng pamamaraan para makapasok. Now, tayo din, naghahanap din tayo ng pamamaraan para itigil sila. At dyan sa mga nahuli natin, hindi, nakakapasok sila. Now, yung pamamaraan na ginagawa natin, i-continue natin yan. Kasi may nahuli. Unless otherwise, walang nahuli. So there's no change of strategy as far as illegal drug operations? Still, the supply reduction and the demand reduction is in place. Nandun pa rin yung strategy na yan. Itutuloy at itutuloy. Have you monitored any single individual or ilang tao, sir, who are directing the illegal drug operations here, like a drug lord for that matter? Sa iba't ibang lugar sila nahuli, iba't ibang personality ang nahuli. Mataas ang proseso niyan to consolidate kung sino. At din kanya-kanyang So tao wala yan. base dito, sir, sa Western Visayas? Wala na. Kanya-kanya yan. Wala pang, yung tawag na natin na drug lord, yan, lalo na pag nahulihan ka ng 2 kilo, may nahuli tayo 2 kilo. Yan 2 kilo na yan, pagka tinitigit-tigit mo yan, madidistribute yan sa napakaraming munisipyo na. So, on that particular location, yung area of distribution niya, siya yung drug lord. Yun yung mga category na pagka dinidetermine natin to categorize them as drug lord. Batian si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa PRO6. So, dako gid nga bulig sa campaign, no, for ang ano bala, masiling ta bala nga matawhay nga dalan, mas mangin successful nga road safety campaign kung nagabuligay, no, ang mga ahensya sa gobyerno, muni ang LTO, no, kag PRO6 for a safe road. Amo gid ang ginaduso gid nila kay kung hindi naton ma-address ang ini nga mga issues, basi nga damo pagid ang maaksidente sa dalan. So may mga sila, no, may mga ginhimo silang checkpoint, bandera, may mga pag intensify man sang kampanya kontra kolorum, ngati amo gid ini ang kinahanglan subong sang aton nga komunidad. Kaya ang disbentaha kung ikaw nakasakay sa kolorom nga salakyan, kung ano matabo sa imo, wala kagid sang kwaon nga insurance. Sa kampanya kontra illegal nga droga, grabe, no? 74 million worth of illegal drugs ang nakumpiska. Kag sa gasolina, may na monitor sila sa Rojas nga may pagsaka sang sang presyo sa gatong
may justification pero depende na kung depende na sa guidelines ng Department of Energy at amo na mangin reference nila no sa kung ano nga kaso ang pag-atubangon sang nasambit nga gasoline station. 54 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunong edisyon sang programa Bantay Banwa. Kinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Mr. Verbor Aventura sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. At antes kita magtakup no, ginatamyaw tagid na isang maayong hapon ang aton nga amigo, nga classmate no, dira sa Miag-aw si amigo ta Patrick John Yerves. Pamati gid sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.